Good day, everyone. I'm Miss Anna, and today we'll be discussing the theories of Lamarck and Darwin. Let's explore their ideas together. Please take out your pens and paper and listen carefully to the important details. Let's begin. What is a theory? The most probable explanation for a large set of data based on the best available evidence. So, ano nga ba ang teorya o tinatawag nating theory? Kapag sinabi nating teorya, class o theory, ay hindi basta isang haka-haka o isang bagay na akala ko lang. Ito ay isang maayos at detailed ang paliwanag para sa isang malawak na ideya o datos na sinusuportahan ng mga possible evidence. Ito ay nagiging result ng paulit-ulit din na pagsuri at testing ng mga hypothesis. Summarize a hypothesis or group of hypotheses that have been supported with repeated testing. Ibig sabihin, marami mga eksperimento at pag-aaral na nagpatunay na tama ang mga hypothesis na bumubuo sa tinatawag nating theory o teorya. Tatandaan din natin ang mga hypothesis na ito ay paulit-ulit na nasubok at sinuportahan ng mga resulta. For example, theory of evolution. When we say theory of evolution, ito ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang mga species sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng tinatawag nating natural selection. Maraming ebidensya ang sumusuporta dito tulad ng ating fossil records, genetic studies, at mga observations sa ating living organism. What else? Einstein's theory of relativity. Ito ay isang relationship between space, time, gravity, and motion. Ang teoryang ito ay nasubok at na-verify sa pamamagitan ng maraming experiment and observation. Another example, theory of plate tectonics. What is plate tectonics? What is the theory of plate tectonics? Nagpapaliwanag naman ito kung paano gumalaw o gumagalaw ang mga tectonic plates sa ilalim ng lupa na nagiging dahilan ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang mga teorya ito ay sinusuportahan din ng mga observations sa geological formation at seismic activity. What is a species? What is a population? Let us differentiate between species and population. Okay, ano nga ba ang species? Kapag sinabi nating class species, ay tumutukoy sa isang grupo ng mga organism na magkakapareho ang uri at kayang magparami sa isa't isa, kagaya na lamang ng tinatawag nating interbreed at nag-iisa sa tinatawag natin reproductively isolated. Nag-iisa sa reproduktibong paraan. Ibig sabihin, hindi sila makapagparami ng matagumpay sa ibang grupo ng organism. Isang halimbawa na nito ay ang white-tailed deer. Next, let's talk about population. When we say population, refers to a group of organisms of a particular species living in a certain area. So, ang population naman ay tumutukoy sa isang grupo ng mga organism ng iisang species na naninirahan sa isang partikular na lugar lamang. Halimbawa naman nito ay ang white-tailed deer. So, matatagpuan ito sa Mount Nebo. So, in other words, species, isang uri o klase ng organism, lahat ng miyembro ng isang species ay magkakapareho at kayang magparami sa isa't isa. When we say population, ito ay ang bilang ng mga organism ng isang species sa isang partikular na lugar sa isang partikular na panahon. Now let's talk about Lamarck's theory.
Okay, theory of Lamarck. So, Jean-Baptiste Lamarck, 1800s, believed change occurs over time. Inheritance of acquired characteristics, acquired changes were passed to offspring, law of use and disuse. If a body part were used, it got stronger. If body part not used, it deteriorated. Examples, bodybuilders or pierced ears. Let us explain. Theory of Lamarck. So, ang proponent ng theory of Lamarck ay si Jean-Baptiste Lamarck noong 1800s. So, ang isang teorya ng evolution na kilala bilang Lamarckism. So, ano nga ba ang mga pangunahing ideya nito? Unang-una dyan, sinasabi ni Lamarck, ayon kay Lamarck, ang mga nakuha na katangian ay naipapasa daw sa mga anak. Naniniwala kasi sila Mark na ang mga pagbabagong nagaganap sa katawan ng isang organism dahil sa paggamit o di paggamit ng mga bahagi nito ay naipapasa sa susunod na generation. Ito ay tinatawag na inheritance of acquired characteristics. Batay naman sa law of use and disuse. Sabi dyan, law of use and disuse, if a body part were used, it got stronger. If body part not used, it deteriorated. So, batay sa law of use and disuse, kung ang isang bahagi ng katawan ay madalas gamitin, ito ay nagiging mas malakas at mas mahusay daw. Kung hindi naman ginagamit, ito ay nagiging mahina at nawawala. May mga halimbawang binanggit sila Mark. So, bodybuilders or pierced ears. Ang mga bodybuilders na nagpapalaki ng kanilang mga kalamnan ay magkakaroon ng mga anak na may malalaking kalamnan din. Mali ito ayon sa ating modern biology. Sunod naman dyan, yung tinatawag natin, yung isang halimbawa nila Mark ng pierced ears. Kung ang isang tao ay nagpabutas ng tenga, ang kanyang mga anak ay ipanganganak na may butas na tenga na rin. Mali rin ito ayon sa modern biology. Mahalagang tandaan natin, ang teorya ni Lamarck ay hindi na tinatanggap sa modern biology. Bakit? Dahil hindi sinusuportahan ng ebidensya ang ideya na ang mga nakuha na katangian ay naipapasa sa mga anak sa pamamagitan ng mga gene. Next. According kay Lamarck, Lamarck's theory of evolution, giraffes all had short necks originally. Giraffes' necks got longer from stretching for food. Acquired trait, long necks then passed to offspring. Giraffe population become long neck. According kay Lamarck, ang mga giraffe daw ay original na may maikling leeg dahil sa pangangailangan daw na maabot ang mga dahon sa matataas na puno para sa pagkain, ang mga giraffe ay paulit-ulit na iniunat ang kanilang mga leeg. So, ang pag-uunat na ito ayon kay Lamarck ay nagdulot ng paghaba ng kanilang mga leeg. Ang nakuha o tinatawag nating acquired na katangiang ito yung mahabang leeg. So ito ay daw ay naipapasa umano sa kanilang mga anak. Sa paglipas ng panahon, ang populasyon ng mga giraffe ay nagkaroon ng mahabang leeg. Okay, so Lamarck's giraffe. Ito ay isang ilustrasyon o illustration ng inheritance of acquired characteristics. Based sa ating picture, ay nagpapakita ng isang serye o isang senaryo ng mga giraffe. Simula sa isang ninuno o tinatawag nating ancestor na may maikling liig. Ayon kay Lamarck, dahil sa pangangailangan daw na maabot ang mas mataas na mga dahon sa mga puno para sa pagkain o tinatawag natin driven by inner need. Ang mga giraffe ay paulit-ulit na iniunat ang kanilang mga leeg. Ang paulit-ulit na pag-uunat na ito ay nagdudulot umano ng
unti-unting paghaba ng kanilang mga leeg sa paglipas ng panahon. So, ang nakuha o acquired na katangiang ito, yung mahahabang leeg nga, ay naipapasa umano sa kanilang mga anak. Kaya sa bawat generation, ang mga giraffe ay nagiging may mas mahabang leeg according kay Lamarck. Next, this is the theory of Lamarck again. This is the other examples. So, traits acquired during one's lifetime will be passed to offspring. Clip ears and tails of dog could be passed to offspring. So, according to sa theory ni Lamarck, sinasabi niya ang mga katangiang nakuha ng isang organism sa kanyang habang siya ay nabubuhay ay maaaring maipasa daw sa kanyang mga anak. Sa example ni Lamarck, makikita natin yung aso na pinutol ang tenga at buntot. Sinasabi nito na kung ang isang aso ay pinutol ang tenga at buntot, ang mga anak nito ay ipanganganak na may pinutol na tenga at buntot din. So Lamarck's mistakes, what is correct? No. Traits are passed on from one generation to the next by genes, not by an individual's life experiences or activities. Lamarck did not know how traits were inherited. Traits are passed through genes. Genes are not changed by activities in life. Change through mutation occurs before an organism is born. So, ito yung mga naging mali sa theory ni Lamarck. So, ang pangunahing punto ay mali ang kanyang pangunahing ideya, di ba? Una dyan yung pagmamana ng mga katangian. Ang mga katangian ay naipapasa mula sa isang generation daw papunta sa susunod sa pamamagitan ng genes, hindi dahil sa mga karanasan o mga gawain ng isang individual sa kanyang buhay. So, ang mga katangiang nakuha ay hindi naipapasa sa mga anak. Pangalawa, kawalan ng kaalaman ni Lamarck. Hindi alam ni Lamarck kung paano talaga naipapasa ang mga katangian o tinatawag nating traits sa mga anak dahil hindi pa natutuklasan noon ang role ng mga genes. Huli, pagbabago ng genes. Tatandaan natin ang mga genes ay hindi nagbabago dahil sa mga gawain ng isang organism sa kanyang buhay. Ang mga pagbabago sa genes ay nangyayari bago ipanganak ang isang organism sa pamamagitan ng tinatawag nating mutation. Okay. Next, the Voyage of the Beagle, Charles Darwin. So, isa siyang naturalist. Ipinanganak siya noong Feb 12, 1809. So, si Charles Darwin, isang scientist siya. Kilala sa kanyang theory of evolution sa pamamagitan ng natural selection. So, ayun nga, pinanganak siya noong Feb 12. So, sumali siya sa HMS Beagles noong 1831. So, ang kanyang naging propesyon ay tinatawag siyang naturalist. Ano bang ibig sabihin ng naturalist? Tatandaan natin kapag sinabi nating naturalist, isang scientist. Isang scientist ito na nag-aaral ng mga halaman at hayop. So, nagkaroon ng 5 taong paglalakbay si Charles Darwin sa buong mundo. So, dito sa part na to, napahanga sa iba't ibang uri ng buhay si Charles Darwin. So, ang kanyang paglalakbay kasi ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maobserbahan ang malawak na pagkakaiba-iba ng mga halaman at hayop sa iba't ibang bahagi ng mundo na naging inspirasyon sa kanyang theory of evolution. Next. During his travels, Darwin made numerous observations and collected evidence that led him to propose a revolutionary hypothesis about the way life changes over time. So sa part na to, dito na nagkandak o naglakbay si Charles Darwin. So gumawa siya ng maraming observation at humanap din ng mga evidence na umantong sa kanyang pagbuo ng isang revolutionaryong hypothesis o tungkol sa kung paano nagbabago ang buhay sa paglipas ng panahon. Ang mga observation at
Ebidensyang ito ang naging pundasyon niya ng kanyang theory of evolution sa pamamagitan ng kanyang natural selection. Next, Darwin's belief. Survival of the fittest or natural selection. Food and resources are limited. So organisms have to compete to get them. Lions fight for food, space, overproduce too many organisms. Not all offspring will survive. Only the most fit, not always the strongest. Anong ibig sabihin yan? Meron kasing paniniwala si Darwin. May dalawang pangunahing paniniwala si Charles Darwin na mahalaga sa kanyang theory of evolution. So, survival of the fittest on natural selection. Ibig sabihin, ang mga organism na may mga katangiang mas angkop sa kanilang kapaligiran ay mas malamang na mabuhay at makapagparami. Habang ang mga hindi gaanong angkop ay namamatay, ito ay tinatawag na natural selection. Limitadong pagkain at mga resources. May limitasyon kasi ang pagkain at iba pang resources sa isang kapaligiran. Dahil dito, ang mga organism ay nagkukumpit para makuha ang mga ito. Ang mga leon, halimbawa, ay nag-aagawan para sa pagkain, territory, at mga kapareha. Ang kompetisyon na ito ay tinatawag nating, uulitin ko, natural selection. Sunod, yung overproduce, labis na pagdami. Ang mga organism kasi ay may kakayahang magparami ng higit pa sa kaya ng kapaligiran na suportahan. Dahil dito, hindi lahat ng tao o bibi ay nakakaligtas. May pinakaangkop lamang ang nakakaligtas dahil sa kompetisyon at limitadong resources. So, hindi lahat ng bibi o hayop o tao ay nakakaligtas. Ang mga organism na may mga katangiang mas angkop sa kanilang kapaligiran ang mas malamang na mabuhay at makapagparami o tinatawag nating most fit. Hindi ito nangangahulugang class na ang pinakamalakas lamang ang nakakaligtas, kundi ang mga may pinakamagandang adaptasyon sa kanilang kapaligiran. Next, what happened to the giraffes? So, survival of the fittest or natural selection. Natural selection said the giraffes with short necks had less food to eat. Why? The food resources changed to leaves only on the upper branches. What happened? Short necks could not reach upper branches and did not survive or could not pass on genes. Long neck giraffes survive and reproduce because they were able to reach the food. So, ano nga ba ang nangyari sa mga giraffe based sa belief o paniniwala ni Charles Darwin? So, based sa picture, makikita natin, okay, so, sa natural selection kasi sinasabi ng natural selection na ang mga giraffe na may maikling leeg ay mas kaunting pagkain. Bakit? Nagbago ang mga pinagkukunan ng pagkain, yung tinatawag natin food resources. Naging dahon na lamang sa itaas na sanga ng mga puno ang natira. Ano ang nangyari? Ang mga giraffe na may maikling leeg ay hindi nakaligtas dahil hindi na nila maabot ang mga dahon sa itaas na sanga. Hindi na rin maipapasa o naipapasa ang kanilang katangiang maikling leeg sa mga susunod na generation. Ang mga giraffe na may mahabang leeg ay nakaligtas at nakapagparami dahil kaya nilang maabot ang mga dahon. So, inaipapasa nila ang kanilang katangiang mahabang leeg sa kanilang mga anak. So, kung mapapansin natin dito, ito ay isang halimbawa ng natural selection. Okay, ang evolution ng mahabang leeg ng giraffe. So, ayon sa ating image ay nagpapakita ito ng tatlong senaryo. Scenario number one, yung nasa taas, yung original na. So,
Ang mga giraffe ay may mga leeg na hindi ganoon kahaba, di ba? So, ah, paminsan-minsan may mga giraffe na may leeg na medyo mahaba kaysa sa karaniwan. Scenario number 2 sa ating picture dahil sa competition para sa pagkain o yung pagkain nila yung dahon sa mga puno, di ba? Ang mga giraffe na may medyo mas mahabang leeg ay mas madaling maabot ang mga dahon sa mas mataas na sanga. Dahil dito, mas maraming pagkain ang kanilang nakuha, mas malaki ang tsansang mabuhay at mas malaki ang tsansang makapagparami. Scenario number 3. Sa paglipas ng maraming generation, kung mapapansin natin sa picture, ang mga giraffe na may mahahabang leeg ay patuloy na nakaligtas at nakapagparami. So ang katangiang mahabang leeg ay naipasa sa kanilang mga anak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga giraffe ngayon ay may mahabang leeg. So, tandaan natin na ang evolution ay ang unti-unti o gradual na pagbabago sa isang populasyon ng mga organism sa paglipas ng panahon. So, sinasaad din nito na ito ay isang proseso na nangyayari sa loob ng isang napakahabang panahon. Mapapansin natin sa larawan ang pagong at ibon. Ito ay mga halimbawa ng mga organism na nag-evolve sa paglipas ng panahon. Ang mga pagbabagong ito, tatandaan, ito ay resulta ng natural selection. Next. So, based sa ating mga image or picture, nagpapaliwanag ito ng proseso ng evolution gamit ang mga Darwin's finches. Hindi pantay na kakayahan, mayroong hindi pantay na kakayahan ng mga individual na mabuhay at makapagparami. Ang ilan ay mas angkop sa kanilang kapaligiran kaysa sa iba. Meron din tayong tinatawag na gradual change kung tawagin, gradual na pagbabago. Ibig sabihin, hindi pantay na kakayahang ito ay nagdudulot ng unti-unting pagbabago sa isang populasyon sa paglipas ng panahon. Ang mga katangiang mas kapakipakinabang ay naipapasa sa mga susunod na generation. Next, yung tinatawag natin natural selection. Katulad ng sinabi natin, ang mga individual na may mga katangiang mas angkop sa kanilang kapaligiran ay tinatawag natin natural na napipili upang mabuhay at makapagparami. Bagong species. Okay, new species evolves. Sa paglipas kasi ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay maaaring humanto sa pagbuo ng mga bagong species. So, mapapansin natin, ang diagram ng mga Darwin's finches ay nagpapakita kung paano ang iba't ibang uri ng finches ay nag-evolve ng iba't ibang hugis ng tuka depende sa uri ng pagkain na available sa kanilang kapaligiran. Ito ay isang classic example ng natural selection at tinatawag din natin ito adaptive predation. Okay. So, paano nangyayari ang selection? Ang selection ng mga pinakaangkop ay nangyayari dahil sa ilang mga salik. Una na dyan, yung tinatawag nating variations. Okay? Pagkakaiba-iba. May mga pagkakaiba-iba sa mga individual sa isang populasyon. Hindi lahat ay magkakapareho. Sunod naman dyan yung competition. For limited resources, may kompetisyon na okay, so may competition para sa limitadong resource, pagkain, tubig, tirahan at iba pa. Overpopulation. Ang isang populasyon o population ay maaaring lumampas sa kakayahan ng kapaligiran na suportahan ito. So, pagiging biktima din or sakit, di ba? Predation, disease. Ang mga predator kasi at sakit ay nag-aalis din ng mga individual sa isang population. Okay, next. Kung mapapansin natin sa larawan ay ang mga gamo-gamo. So, isang halimbawa ng natural selection yan sa Europa.
or sa Europe noong panahon ng Revolution Industrial. Kung mapapansin din natin, ang mga gamo-gamo ay may iba't ibang kulay, di ba? Sa madaling salita, dahil sa polusyon mula sa mga pabrika noong Revolution Industrial, ang mga puno ay naging maitim. Ang mga maitim na gamo-gamo ay naging mas nakatago sa mga maitim na puno. Kaya naman mas madali silang nakaligtas sa mga tinatawag nating predator o mandaragit. Ang mga puting gamo-gamo sa kabilang banda ay mas madaling makita at madaling makita at maging biktima. Dahil dito, ang populasyon ng mga maitim na gamo-gamo ay tumaas, habang ang populasyon ng mga puting gamo-gamo ay bumaba. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang natural selection ay nagdulot ng pagbabago sa isang populasyon sa paglipas ng panahon. Okay, so thank you for watching. I hope this video has helped you understand the theories of Lamarck and Darwin. See you next time.